Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Gemini. We have celebration. Let go and have fun, Gemini. Maybe you're celebrating something ngayon, no? Maaaring meron kayong okasyon na isa-celebrate dito. That could be birthdays, anniversary, mga ganon. Maaaring iba sa inyo dito na imbitahan or maiimbitahan din sa isang okasyon, no? So, you will be able to celebrate with friends and family, no? Maaaring may mga ganon. Kaya, have fun, no? Let go and have fun. Iwanan nyo na muna yung mga pinagkakabisihan ninyo, pinagkaka-stressan ninyo. Let go of that for a bit at mag-ano muna kayo, magsaya, mag-unwind, have fun, no? Maaari din ang isa-celebrate niyo dito is sarili ninyong okasyon or maaaring may achievement kayo, may mga accomplishments kayo ngayon, kaya you deserve to celebrate that as well. Confrontation, ayan, wow. So, maaring may hindi kayo pagkakaintindihan with another person. Kaya, maaring may mangyaring confrontation dito. But, yung reminder din sa inyo dito at the same time, pick your battles wisely. No? Tignan niyo maigi ang inyong sitwasyon muna before you confront the person or before you approach that person. Tignan niyo muna if that situation deserves your time and effort para makipag-usap ka pa or i-confront mo pa yung tao, no? Tignan ninyong mabuti. Use your own judgment and discernment dito, no? And of course, follow what your intuition is telling you. Para nang sa gayon, magawa ninyo kung ano ang dapat, kung ano ang tama, no? Yung makakabuti para sa inyo, okay? Kasi may mga laban sa buhay na hindi natin kailangang harapin. May mga laban sa buhay na kailangan nating nandyan agad tayo, sumugod agad tayo. Kaya, tignan ninyo munang mabuti. I-assess nyo muna ang inyong sitwasyon before kayo lumapit sa tao. Okay? Battle of the Blues, take steps toward positive change. Ito yung laban sa buhay na kailangang lagi nating haharapin. Yung pag-move forward natin sa buhay, yun ang lagi nating gagawin. Yun ang bagay na, yun ang laban na hindi natin dapat sukuan or hindi nating dapat na deadmahin. Ano? Yan ang lagi nating dapat na nagagawin. Yung mag-take step toward positive change sa buhay natin. If there are things that nakikita natin na hindi maganda ang resulta, may mga nangyayari sa buhay natin na hindi nagdudulot ng magandang sitwasyon, pakiramdam sa buhay natin, you know, as much as possible, gawin agad natin ang magagawa natin para mabago ang ating sitwasyon for the better. No? Yung ganon. Kasi we have all the power, no? Sa sarili natin para baguhin natin ang ating mga sitwasyon para sa kung ano ang ikakaganda, ikakabuti, at ikakagaan ng mga kalooban natin, Gemini. So, what else? We have Epiphany, seek clarity. Ayan. So, this could be related to confrontation energy. Maaring kailangan ninyo dito muna ng enlightenment and clarity on how you're going to approach the situation, no? Or maaari din naman na meron kayong decision making na kinakaharap and maybe you can't make a decision yet dahil siguro you can't even see the heart of the situation yet, 'di ba? Maaring hindi pa ninyo naiisip, hindi pa ninyo nakikita, hindi pa ninyo napapansin kung ano ang nararapat ninyong gawin, no? Kaya may ganong ganap. So, follow your intuition, no? Lagi kayong mag-tune in sa inyong intuition para malaman ninyo kung ano ang kailangan ninyong gawin dito, no? What else? We have vacation, take time for relaxation and adventure because maaring may opportunity na nandyan para kayo ay makapagbakasyon, para kayo ay makapag-unwind, makapag-adventure, no? So, take advantage of that also, Gemini. Bigyan ninyo din ng pahinga ang inyong sarili. Kailangan din na humingang malalim, di ba, paminsan? And focus on kung ano ang makakabuti din para sa inyong well-being, no? And taking a vacation is
going to create a beautiful balance sa sarili ninyo para nang sa gayon maibalik ninyo yung sentro sa sarili ninyo, yung ganun ba, ano, kapag makapagbakasyon kayo, makapagpahinga kayo sa kung ano man ang daily grind ninyo, ano man ang lagi ninyong pinagkakaabalahan, a change of environment or atmosphere is going to help you a lot, no, na mas maging balanse kayo, mas maging magaan ang inyong pakiramdam, yung ganun ba, maging maaliwalas ang pag-iisip. So, what else? We have gratitude. Be grateful for all you have. Ayan. So, wag ninyong kakaligtaan magpasalamat. Kahit ano man ang dumating sa buhay ninyong mga biyaya, always be grateful of what you have received, no? Lagi kayong magpapasalamat sa mga bagay, sitwasyon, or even tao na dumadating sa buhay ninyo, no? Wag nating kakalimutan yan because when we are grateful of anything and everything that we have in our life, you know, lagi tayong magbubukas ng malaking pinto dyan, ano, of more blessings and abundance and prosperity to come into our lives. Gemini, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ni Libra for today. We have Angel of Miracles. Ayan, so miracles are about to unfold sa buhay ninyo sa ngayon. Kaya buksan ninyo ang inyong puso and expect a miracle to unfold. You know, maaring mga ano na to, mga answered prayers na ninyo ang parating dito, Libra. We have resilience, rise above your tribulation. Yan. So, feels like, ano, maaring isa din ito sa mga miracles ninyo na makakaahon na kayo sa hirap, makakalampas na kayo doon sa, or malalampasan nyo na mga obstacles ninyo sa buhay, mga challenges sa buhay, problema, mahahanapan nyo na ng solusyon ngayon, no? You'll be able to see the light at the end of the tunnel na around this time, Libra, no? At yan ang, ano, yan ang mangyayari sa inyo sa ngayon dahil sa pagsisikap ninyo, pagtsatsaga, no, sa inyong naging mahirap na sitwasyon. So ngayon, magiging mas matatag na kayo, mas matibay na kayo, mas resilient na kayo, no? Mas matalino na kayo dahil ang dami nyo ng, mas madami na kayong bit-bit ngayon na lessons in life and wisdom, no? Out of that difficult situation. So, we have originality, blaze your own trail. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo dito is a leader. Maaaring isa kayong manager sa trabaho, supervisor, mga ganon. And you are leading the way for the people around you, no? Maaari din na ito yung inyong mission, no? To be the beacon for others, to be an inspiration to others, to guide other people. Yung ganon, maaaring ganon ang sitwasyon ninyo sa ngayon. And that could be your purpose. That could be your mission in life, no? Na talagang ginagawa ninyo ang lahat para makatulong sa iba. Ginagawa ninyo ang lahat para magkaroon ng clear path ang mga tao, no, kung saan sila dapat, kung saan sila papunta, yung ganon. So, you are really going to lead the way for many people dito. So, congratulations, Libra. Napakalaking mission yan. We have new beginnings. Begin your new life. May bagong buhay, bagong pag-asang naghihintay sa inyo dahil nanggagaling kayo dito, no? Sa sa paglampas sa mga problema ninyo. So now you are being given new opportunity to live your life anew, afresh, yung ganon. So may mga bagong simulain na gagawin kayo dito. It could be it could be in any area of life. Depende sa inyong sitwasyon, depende sa inyong pinagdaanan, ano? Maaring, bagong sitwasyon sa buhay ninyo. Maaliwalas, walang problema na, stress-free na, yung ganon, no? There could be new path dito na talagang bubuksan ng Divine Universe para sa inyo.
no? Kung saan dyan kayo magsisimula, tatahak ng bagong buhay, bagong chapter sa buhay ninyo, ika nga, no? There could be new opportunities and possibilities also dyan na ibibigay sa inyo ng Divine Universe to support, no? Yung new beginnings na ito. So, good luck to that, Libra. What else? We have epiphany, seek clarity. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, naguguluhan siguro, may confusion, no? Kaya you are seeking for clarity. Maaring hindi ninyo maintindihan ngayon ang mga nangyayari sa buhay ninyo, Libra. Maaring ang iba sa inyo dito, nagko-confuse, no? Kung ano ang desisyon na gagawin ninyo. Kaya you are seeking for clarity, you're seeking for enlightenment, no? Maaring nagdadasal kayo for clarity, humihingi kayo dito ng kalinawan sa isipan, no? Maybe you are talking to the Holy Spirit ngayon to give you enlightenment about your situation. And of course, you know, when we are also praying for those kinds, no, kailangan natin, gagawin natin talaga ang parte din natin, no? When we are asking for clarity, when we are asking for enlightenment, for guidance, we also need to listen din sa ating intuition dahil maaring dyan ipasok ng Divine Universe and the rest of your spirit team ang enlightenment na kailangan ninyo, ang guidance, ang impormasyon na kailangan ninyo. Kaya kapag nagdadasal kayo, make sure na gagawin din ninyo ang parte ninyo. Makinig, mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, at makinig kayo sa inyong intuition and your inner voice. Okay? Dahil maaring nandyan agad-agad ang kasagutan para sa inyo, no? We have cheer up, live in the moment, and so beautiful advice din ito para sa inyo kasi it's going to be a waste of time and energy and effort ninyo if lagi naman kayong nakafocus pa rin sa kung ano ang tapos na, kung anong nakaraan na, 'di ba? And if you are also super focused on future, we don't even know kung ano rin ang parating sa future. We don't know kung anong mangyayari mamaya, bukas, 'di ba? Or sa isang araw. Kaya ang advice sa inyo dito, live in the moment. Savor ninyo kung ano ang meron sa inyo ngayon, kung ano nangyayari sa inyo ngayon. Experience it, savor it, embrace it, no? And enjoy. Live in the moment. So Libra, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Aquarius, pauna mensahe ninyo, cheer up. Ayan, live in the moment. Aquarius, wag na kayong super focused on kung ano na ang nakaraan because that's already in the past. Past is in the past. Tapos na yun. We have no power over that anymore. No? And also, if you are also super, focused din sa future, parang hindi rin practical, diba? Kasi we don't even know what's coming towards us sa future. We don't even know kung ano mangyayari mamaya or bukas, diba? Kaya ang advice sa inyo dito, live in the moment. Experience ninyo. Focus kayo sa kung anong nag-unfold na mga bagay-bagay sa buhay ninyo at this time. Kasi this is the powerful time, yung ngayon, no? Yung now. Kasi dito, marami kayong magagawa. Marami kayong, you have the control sa sitwasyon ninyo sa ngayon. Kasi marami kayong pwedeng baguhin dyan. Maaaring pwede kayong magpaganda ng inyong sitwasyon, makagawa ng mga bagay-bagay na makakabuti sa inyo, mai-enjoy ninyo yung ganon. Kaya the powerful time is now. So live in the moment, no? Live in the here and now. So what else? We have good fortune. Yay! Ang swerte ninyo sa ngayon, ano, Aquarius? Ang swerte, good fortune ay nasa inyong horizon. Kaya take advantage of this energy, no? Gawin nyo na kung ano man ang mga bagay na gusto ninyong gawin. Let's say, for example, you're going to embark on something, a new endeavor, mga ganon. Kung handa naman na ang mga kailangan ninyo, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Start now habang ang swerte ay nasa inyong horizon, no? This could also be swerte pagdating sa inyong money, career, and finances department, no? So, take advantage of that as well. Gawin nyo na
ang mga pwede ninyong gawin, no? Para nang sa gayon makapag-take advantage kayo ng swerte na yan. So, we also have Dragonfly. Live life to the fullest. Ayan na nga, no? So, maybe may mga bagay-bagay talaga dito sa buhay ninyo na nag-unfold na kailangan na ninyong i-enjoy yan. Pag-focusan ninyo yan, ano? Take advantage of every opportunity na meron kayo dito. Kasi, yung mga opportunities na yan kapag lumapit sa atin, ano? Pag na-ignore natin yan, kapag hindi natin ginawa yan or hindi natin kinuha ang opportunity na yan, if it's meant for you, talaga, it's gonna come back, but you have to wait for another cycle before it comes back, diba? Ganon. Kaya, habang may opportunity, habang nandyan na sa inyong harapan, take advantage of that, no? I-ano nyo na yan, kunin nyo na agad-agad, and i-enjoy ninyo, live life to the fullest, diba? Any opportunity, no? Kunin ninyo, no? Bastang yan ay makakabuti para sa inyo, kaya ninyong gampanan, kaya ninyong gawin, yung mga ganon. So, what else? We have Battle of the Blues. Take steps toward positive change, no? Now is the time for you para mag-evolve na kayo, mag-grow, mag-thrive, no? Kaya, ano na kayo ngayon, magsimula na kayong mag-take steps para sa pagbabago, sa magandang pagbabago. May mga sitwasyon siguro dito sa buhay ninyo na siguro kailangan na ninyong baguhin, palitan, let go ang mga luma na at papasukin na kung ano man ang bago, no? Para ano na, mabago na ang inyong sitwasyon for the better, okay? So, what else? We have vacation. Ayan. So, it's about time na din for Aquarius to take time for relaxation and adventure, no? Maaring long overdue na ang bakasyon na ito. Aquarius, kaya if you have that opportunity ngayon na magbakasyon, take advantage of that. Kunin nyo agad-agad, no? Dahil ito na rin, panahon na din ito para makapag-unwind kayo, makapag-relax kayo, makapag-refill kayo ng inyong cup, no? So, this is also a beautiful opportunity sa ngayon. And also, this is an opportunity for you to be with your family or friends, diba? To have quality time na hindi muna kayo mag-iisip ng trabaho, mag-iisip ng negosyo ninyo, no? Bakasyon talaga ang gagawin ng iba sa inyo dito, Aquarius. So, enjoy ninyo yan. We have Dolphin, don't worry, be happy. Ayan na nga. And live life to the fullest. Isa din ingredient yan para nai-enjoy ninyo ang buhay, no? I-enjoy ninyo kung ano ang nag-unfold sa buhay ninyo right at the moment, no? So, wag kayong mag-alala, no? Maging masaya lang kayo. Kumbaga, kung may mga concerns man kayo sa buhay, may mga problema man kayo sa buhay, wag ninyong dibdibin, wag ninyong, don't dwell on it, no? Don't dwell on it. And instead, i-let go nyo yan. Kumbaga, let go and let God. Diba? May kasabihan ganon. Kaya, wag ninyong alagaan ang mga worries, no, sa sarili ninyo. And instead, if you feel like hindi nyo na kaya, if you feel like that is too much to carry for you, then lift it all up to God. Lift it all up to the divine universe and the rest of your spirit team. Dahil kapag ino-offer natin ang lahat-lahat sa Panginoon, no, sa mga angels natin, kay gaan, mararamdaman ninyo na kay gaan. Kahit may problema tayo, kahit yung may mga obstacles tayong kinakaharap, when we offer them to God, mararamdaman ninyo kay gaan ang journey ninyo. Lumilipas ang araw na parang hindi lang din ninyo nararamdaman ang problema, or mararamdaman ninyo na parang may kasama talaga kayo sa pagbitbit ng mga burden na binibitbit ninyo, hindi ba? And you will notice, no, may mga taong dumadating na lang na nagdadala ng mga solusyon sa atin, nagdadala ng mga advice, opinion, no? Mga ganon na makakatulong sa ating sitwasyon. Anything that could make our journey even lighter, hindi ba? Kaya mas magandang i-offer natin ang lahat-lahat talaga sa divine universe at maging masaya na lang tayo, no? So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.